Hello guys, andito na naman tayo. Siyempre ngayon, good morning muna rito at good evening dyan. ito, ito guys, pag-usapan naman natin, no? Patuloy lang natin pag-usapan itong baha sa Davao City at talaga namang grabe ang mga nangyayari sa Davao City pag umaambon. Ano? Wala namang bagyo, habagat, umuulan, talagang dilubyo ang inabot nila, di ba? Dahil nga sa korupsyon nitong mga magkakapatid na may sayad, no? Pero guys, ito, dalawang video ang panonoorin natin ngayon at bibigyan natin ng dalawang reaksyon. Ito ay patungkol sa Davao City. Okay? Sige, panoorin muna natin ang una. Let's go. Guard house, no? Yan, Davao City. Nainday Rosel. Diba? Grabe, no? O yun, nakita natin, Davao City, diba? Grabe. Grabe ang binabaha at may nagsasalita ron na isang lalaki na ultimo siya, hindi na makapaniwala sa nangyayari sa kanila. O, diba? Dito guys, sa sitwasyong ito, wala akong magawa kundi tawanan lang ang mga taga Davao City. Paano ka ba namang hindi matatawa? Sila naman ang may kagustuhan yan, di ba? Marami pa nga mga didilis dyan, proud pa. At sabi nila, kahit na kami bahain, kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Isipin mo, ilang dekada, 4 na dekada na pinamumunuan ng mga nila Fentaboy, ng mga Duterte, ang Davao City. Anyari. Di ba? Hanggang ngayon, isipin mo, may budget na 51 billion tapos ganyan. So ngayon, sa sitwasyong yan na nakita ko at napanood ko, tawan-tawa ako. Ang nasasabi ko sa sarili ko, buti nga sa inyo pag deserve nyo yan. Dahil, bakit nyo magiging deserve yan? Dapat lang dahil sira ulo kayo Isipin ninyo, pinagmamalaki nyo pa na ang namumuno sa inyo si Fentaboy. Diba? Tapos tatanong nyo pa, bakit nakafocus lang sa Davao? Paano bang hindi ba focus sa inyo? 51 billion ang budget nyo. 51 billion ang binulsa nitong si Iyutman. 51 billion na hindi makita. Tapos tuwing may dilubyong ganyan, hindi nyo napansin? Tuwing may baha, wala sila. Tuwing may habagat, wala sila. Tuwing may mga bahang ganyan, nasan sila? Di ba? Napakabobo nyo lang talaga kung hindi nyo mapansin na lagi silang wala. Hindi lang isa ha, talagang lahat sila na magkakapatid na may sayad. Kada may baha dyan, wala sila. Bakit? Dahil nga wala silang pakialam sa inyo at wala silang pananagutan. Kumbaga, ayaw nilang panagutan at ayaw nila ng responsibilidad dahil kayo daw mga taga Davao City ay uto-uto. Dahil sa kayo naman ay uto-uto, bakit nga naman sila nandyan kapag magbabagyo? Di bayae lang kayo. Diba? Sabi lang nila, wapaks, anong pakialam namin? Kung bahain kayo, anumang mangyari sa inyo dyan, basta kami happy-happy. Sabi ni Barbie Basti, basta ako ay nasa gay bar at masaya. Nakakapanlalaki. Diba? At si Inday ng sayad naman habang nasa jowa niya. Si Iyutman, di ko alam kung anong ginagawa. Baka malamang-lamang na tumitira din yun doon. Kaya nga, tsaka nagpapagamot, syempre. Nakakailang buwan na naman. Baka naman siguro yung kanyang tulo magaling na. Ang pinupunto ko rito guys, no? Nang mapanood ko itong mga bahang ito, ako ay tawan-tawa sa mga taga Davao City. Dahil bakit? Kahit na sila'y binabaha ng ganyan, Duterte pa rin. Yan ang kagaguhan ng inyong mayor na yung mga basura sabi sa itambak sa harap ng DENR. Ang mga basura sa inyo nagkalat. Bakit? Dahil hindi marunong mag-manage, hindi marunong maging mayor ang inyong mayor. Hindi siya marunong magpatakbo ng bayan, hindi marunong makipag-negotiate, lagi na lang puro tapang at pagiging siga. At tapang-tapangan, siga-sigaan, hindi naman lumalaban. Puro bunga nga lang naman, pag pinalagan, wala na. Di ba? Mga magkakapatid na yan. Kaya sino ba namang hindi matatawa sa inyo at sino ba namang tao sa ibang lugar ang hindi magsasabi sa inyong mga taga Davao City na deserve nyo yan?
Kaya huwag kayong manisi at huwag kayong magsiiyak dahil deserve nyo yan. Okay? Ngayon, ito, panoorin natin ang ikalawang video. Let's go! Ito, mga bata ito guys ha. Kaya bata na yung mga biktima rito, kawawa naman. What the heck, napakadelikado, buti na rescue. Davao City pa rin po ito. Salamat sa ating mga Coast Guard, no? Na na-rescue nila yung mga batang ito. Isipin nyo, nasa puno, na trap. What the heck? Asan daw yung mama nila? Ayun, tinuturo nandun. Kawawa yung mga bata. O yan guys, grabe. Sa puntong ito guys, dito nung mapanood ko ito, bagamat ako ay galit sa mga galit ako sa mga namumuno dyan sa Davao City, ano. Pero sa puntong ito, talagang ako ay nakonsensya dahil hindi deserve ng mga batang ito. Yung mga matatanda, deserve nila yan. Pero yung mga batang ito, hindi nila deserve. Sipin yung napakadelikado na nangyari sa kanila. Di ba, buti na lang na-rescue. Hindi nila deserve na bahain ng ganyan, malagay sa bingit ng kamatayan ng kanilang mga buhay dahil lang sa kagaguhan ng mga namumuno dyan at kagaguhan ng mga matatanda dyan, kasalanan ng mga magulang nila kung didilis ang mga ito. Pero ang mga batang ito, walang alam. Hindi naman wala pa sa kabuuan o kamalayan ang mga batang ito o sa wastong pag-iisip para maintindihan nila ang mga patungkol sa politika kung paano sila ginagago ng mga Duterte. So, hindi nila deserve. So, dito nakonsensya talaga ako at naaawa ako. So, sabi ko, ilang bata pa kaya ang nabiktima na ganito? Ito lang maaari yung naipakita sa video dahil may nag-rescue. Pero ilang bata pa ang mga nangyari o nalagay sa panganib ang kanilang buhay dahil sa bahang ito. At hindi deserve ng mga batang ito ang mga pangyayaring yan. Kaya ngayon, kayong mga hinayupak na mga taga Davao City, mag-isip na kayo. Diba? Isipin ninyo yung mga anak ninyo. Isipin ninyo ang pagiging delikado nito. Kung may nangyari sa mga batang yun, tsaka kayo magsisisi. Kung may nangyari o namatay ang mga batang yun at nadala ng anod, nalunod sa baha, kaya tsaka kayo magsisisi. O sasabihin nyo, Duterte pa rin kami. Diba? Magising-gising kayong mga hinayupak kayo. Hindi deserve ng mga bata na mangyari sa kanila yan. Pero sa inyong mga matatanda dyan, ng mga siraulot, mga humihimod sa pit ng mga dutae, na nyo, deserve nyo yan. Pero wag nyo nang idamay yung mga bata sa kagaguhan ninyo. Doon sa mga namumulat na at sa mga ilan na ayaw na sa mga Duterte, salamat sa inyo, magising kayo, ipaglaban ninyo ang inyong bayan. Alam nyo guys, may magagawa pa kayo para sa Davao at may magagawa pa kayo para maiwasan uli yung mga pangyayaring ganyan. Alam nyo kung ano? Tanggalin ang sino mang Duterte sa politika dyan sa Davao, maglagay kayo ng bago at para makamit ninyo ang pagbabago. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tanggalin ninyo mga Duterte dyan hanggat hindi yan natatanggal. Ganyan at ganyan ang mangyayari sa inyo. Ang mga anak ninyo, laging malapit sa kapahamakan at huwag kayong nasa huli ang pagsisisi, huwag nyo nang hintayin na dumating pa sa punto na sa huli kayo magsisisi na mamatayan kayo ng anak dahil sa mga flash flood, dahil sa mga bahangyan, dahil sa kapabayaan ng mayor, kapabayaan ng mga politiko na nakaupo dyan, lalo na mga Duterte. Dapat magising na kayo mga taga Davao City ha. Yun lang, sa mga bobong didilis at may side dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!